Muli, magandang tanghali sa lahat. So, meron naman tayong pag-usapan. Magandang tanghali, Pilipinas. Magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayang buntag. Assalamualaikum. Ngayon, meron naman tayong pag-usapan muli. Mula naman ako nagbabalik sa isa pong pag-usapan natin isang mahalagang bagay about music. So, music kasi is a part of our ang music ay part yun natin pagkatao. Kasama na natin doon ng music. So, mga mahilig sa music, kahit hindi sila mahilig sa music, pero marami pa rin gusto makikinig sa music. So kakaiba ang pag-usapan natin ngayon. So, ang mga music ko ay more on praising to God, more on worship to God. So, yan po kadalasan ang mga position ko. So, mga nakarang araw na po usapan natin kung gaano kahalaga po pag gumawa tayo ng melody o anong strategy ko sa melody para hindi mawalan. So, ang ginagawa ko doon, recap lang natin, ang ginawa ko doon is ginawa record and then patay ulit, record. So, ganun lang hanggat mabuo po yung lahat ng kanta doon. So, pag-usapan po natin at sa melody. So, ang melody, may kita mo doon kung ang family chords mo doon nagsisimula sa A, E, nagsisimula sa E. So, ano doon, ang partner niya, yung family chords niya, doon yung B, C sharp minor, C sharp major, G sharp minor, G sharp major, F sharp major, F sharp minor, A. So, yan po mga family chords yan. Yan lang siya nagkapikot-ikot. Yung family chords. Kung nagsimula ka ng E, no? We're talking about the melody. Ang melody, kung ang arrangement mo ng arrangement mo ng sa melody mo, sa chords doon, na ilalagay mo doon. Kung ito ay nagsimula sa A, tapos ang kasunod mo doon ay B, C sharp minor, A. So, ang kasunod doon, yan mo ang sequence sa melody, yung ng melody niya. Ngayon, pag ito'y magbago, pag simula ka ng E, biglang binago mo yung melody, binago mo yung chords doon sa A. So, magbago yung melody. Magbago siyang melody. Pero, diyan pa rin nakapaloob pa rin sa family chords ang melody. Kaso lang, medyo nagbabago siya. Mayroong mawala doon yung prolong. Mayroong doon sa panangkalit na may konting prolong or pagdating doon sa mag-iba siya, mag-iba yung melody niya. Kung mag-iba yung chords. Kung ang chords ay nakaplastar na doon sa pagkasunod-sunod siya, tapos biglang may cambio doon. Biglang may cambio sa isa ka chords or tumatalon ka doon. So, mag-iba yung melody siya. Mag-iba yung melody. So kailangan talaga pala kailangan plansado talaga pala pag gumawa doon. Kasi magkaiba-ibang melody. Diyan halimbawa, yung isang kanta ko doon na I will praise you, Lord, with all my heart. So, I pursue. Ang doon ay D, ang chords. Tapos B minor. Ang kasunod doon, D tapos B minor. I'll praise you, Lord, with all my heart. B minor. Ngayon, kung bigla kong i-E doon, I praise the Lord with all my heart. So, pumangit siya, iba mo yung melody. Hindi na siya, hindi na swak doon, hindi na siya magkasunod-sunod. So, maiba yung melody niya. So, kailangan talaga pala ang melody, magkadugtong-dugtong siya. Magkadugtong-dugtong siya. Mayroon naman, diba, na pag mag-start ka ng D, mayroong diretso sa G. Mayroon namang mag-start ka sa D, dadaan ka mo ng A, or minsan man, ang melody doon ay start ka ng D, dadaan dito sa A minor.
So, depende yun sa melody. Depende yun sa melody. Pero, nandiyon pa rin ang family chords, hindi yan mawala, hindi yun magkahiwalay-hiwalay kasi ang family chords ay nandiyan lang sa loob ng isang major, nasa major. No? Sa major siya. Halimbawa, mag-start ka ng major, so ang partner diyan, siya nandoon ng minor, mga sharp, flat, ayan siya. Yan po ang mga partner niya. Kung meron din, start ka ng minor, so kadalasan more on minor din. Pag siya naman, E minor, kadalasan puro minor siya. So, E minor, A minor naman. So, partner din sa mga D, yan siya. So, kailangan talaga pala, nakita ko sa experience ko lang to ha. Experience ko lang to about sa melody, pagkasunod-sunod sa melody. Tulad na sinasabi ko sa inyo na kung makita natin na magbago yung chords, bigla din magbago yung melody. So, kaya kailangan talaga magkasunod-sunod. Tulad ng katawa yung I'm feeling it. I will praise you, Lord, with all my heart. I will bow down your holy name. So, ganoon siya. Ay, kailangan pala ng ano doon. Yung melody. Ang chords niya magsuwak doon sa melody. Kaya kung yun ang melody, kaya ibahin mo yung chords doon, mag-iba yung melody, hindi siya magkasunod-sunod. So, biglang mabali yung momentum, yung melody niya. So, kailangan talaga, I will praise you, Lord, with all my heart. I will bow down your holy name. Your love and faithfulness. Ito, your love and faithfulness. Iba yung chords doon. Diba? Iba yung chords doon. Hindi siya magkatukma doon. So, magkabuhol-buhol. So, yan lang naman ng mga kababayan. Kailangan talaga pag gumawa ng melody, kung anong pagkasunod-sunod sa chords niya, na sa tingin mo maganda siya, maganda yung tamang-tama doon sa tamang-tama doon sa chords at tamang-tama doon sa yung lyrics. Kailangan yun na yun siya. Kasi magbabago pag nakita ko doon, yung experience ko lang magbabago Halimbawa, purihin ka sa buhay ko. Pag ito, G, start ko ng G. E minor ang sunod doon. Pag gawin kong C, parang siya, sulit, parang hindi siya suwabe pakinggan, parang hindi siya magkaiba. Pag G ko, tapos biglang C ito, hindi siya, para pumangit siya. So, kailangan talaga pag gumawa ng melody, talagang magka-match yung chords. Okay, so yan lang naman ang ating pag-usapan natin sa araw na ito. Araw ng Martes ngayon, June 2024. So, yan lang po pag-usapan natin ngayon. Salamat sa panonood, salamat sa mga friend ko sa Facebook, salamat sa friend ko sa YouTube, sa TikTok, at sa Instagram, at salamat po sa lahat ng mga followers. And nawa pa po po talaga. God bless us all.